magandang araw sa inyo mga ka-viewers. Ito po muli si Ruel ng Bike Stop, ang inyong mekaniko. So meron po ako ngayong mga tips para sa mga siklistang baguhan or mga nagbabalak mag long ride. So may ano nga pala ako, itong vlog na to ay para dun sa mga kung ano yung mga kailangan pagka maglo long ride or magbabike ka ng ano. So siya nga pala, subscribe nga pala kayo sa aking channel at like and share na lang po. Comments and suggest mo po kayo para kung ano yung pwede nating magawa ng video para sa susunod na. So ito nga pala, kaya pala ako nang gumawa ng ganitong vlog kasi nga nung mga nakakaraan nag-ride kami, Alahala loop. So ang nangyari, meron kaming isang kasama na sumama sa amin ng long ride. Ayun pala, ito ngayon yung aberya, nung naplatan, walang dalang interior, walang dalang ano tong rubber solution, tapos yung pamatche. Ito yung walang dala ni kahit man lang ganito, wala. So wala siyang dala. So kaya ako gumawa ng ganitong vlog. At isa na rin, bumiyahe din kami nung kami Sierra. May isa rin kaming kasama. Sumemplang dahil dun sa tumawid na aso, lusong pa naman, tapos may tumawid na aso, so baliktad ngayon, so gumulong. So nangyari, sugatan, gasgas yung braso. Siyempre nakakaawa. So wala pa naman kaming dalang mga katulad ng mga betadine. Ito alcohol may dala kami, kaso nga yung bulak, gasa wala. So kaya ginawa ko to. So ito yung mga pwede nating dalhin pag tayo magra-ride. Siyempre ang pagka nag-ride tayo, kailangan may extra spare tube tayo, inner tube. Kung anong size man ng inyong gulong, 29, 27, 26 or 700C. 700C. Ako ang ginagawa ko, dalawang spare tube ang lagi kong dala para mas okay. Hindi okay lang din ang isa kung mga short ride lang, pero pagka mga malayuan kailangan dalawa para mas okay na yung laging laging handa daw. Tapos yun, inner tube, spare tube, dapat kailangan to, the best to. Siyempre hindi mawawala itong kapag naplatan ka, itong rubber solution. Kailangan hindi mawawala ito. Saka ito yung ka-partner, pamatche, itong panagpi na to, itong patches na to, kailangan niya to.
patches, rubber solution, kailangan yan. Ako binibili ko yung ganito, yung kulay dilaw. Mas magandang klase. Mas magandang klase siya. Saka yung pamatche, yung tatak maruni. Magandang klaseng ano to, pamatche. Parang siya yung sumasabayat. Ano to? Nag-i-stretching din siya pagka naidikit. Hindi siya yung katulad ng yung mga nakikita niyo sa mga nabibiling ganito. Ito. Okay lang din kapag walang ano, kasi alam ko may mas mahal ito. Mas mahal to kaysa rito. Mas mahal nga naman tong pamatche na to kaysa dito. Ito, mabibili mo lang to ng isang ganito. Nasa ano na, kompleto na rin naman siya. Ito rin kung sa mga baguhan, pwede na, sa mga baguhan pwede na kayo magdala ng ganito. Bumili na lang kayo ng ganito. Kompleto. May lever, tire lever, yung pantungkab ng gulong, tapos may rubber solution na rin. Tapos ayun lang, ito ang panlihan nila. Ito ang panlihan nila. Yan. Tapos meron na rin patches, itong panagpit meron na rin. At saka ito, ano ba gamit nito? Parang alam ko ang gamit nito pagka nailagay nyo na sa ano to, pag nailagay nyo na to sa ano, hanapin nyo yung butas, tas ito yung parang panlapat lang na gano'n, para lang siguro yun lang ang gamit ng tingin ko. Tapos ito, kailangan to kung magkano lang to, siguro mga nasa 100 lang yata ito or something, mga gano'n. Ito, pwede kayong bumili na ito, may lagayan na rin. Okay. Pero ang importante, ang sa akin kasi ang ginagamit ko, yung pangliha. Yung liha kasi, nung nabibili, ganito lang. So sa akin, pangliha ko, ito. Ganito. So liha talaga siya. Sanding paper. So nilagay ko siya, ibinalot ko sa kahoy. So para pag naplatan ako, ano ko lang, gaganon eh. So DIY lang to. Idinikit ko sa ano, sa kahoy. So maiksi lang. So kasya sa lagayan. Kung ano saan man nyo pwedeng ilagay yan. Kasya siya. Ayan. Kasya yung dun sa mga lagayan. So ito, lagayan ko, tagal na. Sigurado ano na to eh. Ilang taon na to gamit ko. Ginagamit ko to. Ayan, dala ko lagi. Tapos kapag naplatan kayo, wag rin pwede rin kayong dala ng pantanda, lapis or ballpen. Kasi pag kayong sobrang hindi mo na makita yung butas, tapos pagka niliha mo na hindi mo na makita. So ibig sabihin, tatandaan mo yung kung saan siya parte na butasan. So guguhitan mo siya, cross line mong ganun. Siyempre lalagyan mo ng ano yan, lalagyan mo ng rubber solution. So hindi mo alam ngayon kung saan yung pinaka-sentro. So kailangan tatandaan mo siya ng naka-cross line. So para malaman mo yun, nandun yung butas sa gitna. So may sentro mo siya, may sentro mong idikit yung patches. Yeah, minsan kasi pagka nalagyan mo na ng ano,
Tapos pag patch mo doon, nakaurong pala doon sa kabila. Tapos binomba mo na naman, sisingaw na naman. So kailangan din ng pantanda, tatandaan nyo lang kung sa yung pinaka-sentro ng butas para may sentro nyo rin to dito. So yun, pantanda, huwag nyo rin kalimutan yan, pwede rin yan. Tips lang naman yan kung ano. Tapos yun, tire lever, meron pala akong ganito. May nabibili talaga. Ito yung naano ko to, matibay ito eh. Tire lever na to. Matibay ito. Magandang klase. Nagpe-flex siya. Sumasabay siya dun sa ano. Ang gandang gamitin. Tire lever. Tapos pump. Siyempre hindi kailangan. Kung naplatan kayo, so tire pump kailangan. Depende na lang dun sa mga gumagamit ng tubeless. Siyempre hindi na kailangan ng pump nun. Hindi na kailangan kasi nga may sealant siya. So yun ang ayun lang, pagka ang diferensya kasi pagka tubeless, minsan pag naubos yung sealant niya, so kailangan mo rin magdala ng spare tube kailangan mo rin. So kailangan mo rin to sa mga nagtutubeless, kailangan may dala rin kayong spare tube saka pambomba, kasi minsan pag naubos yung sealant, yun, ito rin kailangan din nila to. Tapos ito pa, multi-tools. Dala din kayo ng ganito, multi-tools, kailangan din nyo rin to. Magagamit nyo din to, kailangan multi-tools. Tapos mga Allen key, kailangan to. Yan. Tapos ano pang tools? Dala kayo ng nung maliit lang na pliers. Pliers nga pala. O kaya yung sa mga, pwede kayo magdala ng kapirasong alambre. Maliit lang, parang pagka may naputulan sa inyo ng chain, kadena, so pwede nyo magamit ito. DIY, babalaktutin lang, babalaktutin nyo lang ng pag ganun, parang kasing haba din ng, kasing laki din ng ng chain, kadena. So pwede yun lalo na pag naputulan kayo na kadena, pwede ito pang DIY, alambre. Ikokorte nyo siya ng parang kadena din. Huwag lang kayong dadala ng, siguro sobrang laki ng plies, sobrang bigat nun, hindi nyo alam kung saan lalagay. Bag pwede, kaso baka mamaya mag-wiring kayo nyan. Malaking plies long nose yan. Basta lang, maliit lang, yung handy lang, pwede nyong dalhin. Handy, yung maliit na plies. Nga pala yung pambomba, sa yung mga maiksi lang, mas magandang maiksi. Huwag kayong magdadala ng ganito floor pump, magdala kayo ng floor pump, hindi nyo alam kung saan nyo ikakabit to, ilalagay. Grabe. At saka baka mamaya may magdala ng pambombang ganito. Okay din, pero saan mo ilalagay ito? Ganito ang pambomba, huwag kayo magdadala ng ganito, mahirap to, mabigat. Hindi, biro lang to, basta wag lang kayo magdadala ng ganitong pambomba, basta yung mga maiksi lang, magandang gamitin sa mga long ride. Ilaw, lalo na pag inaabot kayo ng gabi, so kailangan nyo ng ilaw. O kaya madaling araw kaya alis,
ito, number ano rin to, kailangan din to. Ilaw. Yung taillight sa huli saka headlight. Yan, kailangan niya rin yan sa mga ano natin. Number 1, kailangan natin to. Tail light, yung mga lights na yan, kailangan natin. At sa nga pala, may nasabi nga pala ako dun sa may nakasama kaming sumemplang. Yun, huwag nyo rin kakalimutan medkit. Kailangan din natin yan pag mag-ride tayo ng mga long ride. Siyempre, hindi mo naman masasabing may aberya, yung may nangyari dun sa kasama nyo. May sumemplang, katulad nga sa amin. May sumemplang, wala kaming dalang medkit. Hindi namin alam kung saan. Tapos kung wala kaming mabili ang butika or ano, siyempre kailangan to. Betadine, bulak, o kaya gasa, tapos Band-Aid. Basta yung pang medkit, tas alcohol. Siyempre ngayon talagang ito, hindi nawawala sa atin to ngayon, alcohol. Yung mga handy lang, yung pang pocket size. Yun, meron kami nito, alcohol. Laging dala, siyempre sa pandemya natin. Lagi nating kasama to. Yan. Medkit na ano rin, kasama rin to sa mga kailangan. Hindi nawawala. Yun din. Tapos yung ano pa ba? Yung sa sumemplang na kasama namin. Spare tube, ano pa? Ito pa isa. Meron din akong nadaanan nung nag long ride din kami. Merong nangyaring semplangan dun sa karera. Tama nung pagdaan ko, meron ako nakitang isang siklista. Ang tagal na niya dun sa nag-aantay siya ng may pick up sa kanya, kaso walang nag-pick up. So nangyari, tinanong ko, ano bang nangyari? Flat ako, sumemplang. Tapos nagtanong, may pang ano ka ba dyan? Sabi ko, meron, yung pamatche. Vulcanize daw niya yung gulong niya, wala siyang dala. So tinulungan. Mapapanood niya sa vlog ko yun na nung nag-alaala kami yun. Isang siklistang na sumasali siya sa category na 50 above. Si Mang Dani. Shoutout nga pala sa kanya. Pero nakatingin ko na pick up na siya nung kasama niya. Yun. Na ano siya, bengkong yung interior niya. Yung interior. Bengkong yung wheel set niya. Yung ganito niya, bengkong talaga. So, ang ginawa niya, wala akong dalang ganito Kung may dala akong ganito, pwede sanang maluwagan yung ganito. Tapos mahatak para umalign. Yang kaso nangyari, bengkong. So pag ikot nung tumatama sa gilid ng tinidor dito. Pag ikot, tumatama sa gilid, sumasayad. So kung mahahatak, kung meron kayong dalang ganito na para mahatak magilid, parang yung pang pang madali ang lang, kahit hindi mo masyadong luwagan mo man lang o kaya hihigpitan mo para pumaling ng konti yung rim dun sa kabila para dumiretso, para hindi siya yung natenga doon ng matagal. Ang tagal niya nagantay, siguro mga hindi lang 1 oras, siguro mga 2 oras yata siya nagantay. 2 oras. So sumasayad, so wala kang ganito. Ito kailangan din kasi bumengkong yung rim. So sabi ko, dapat sana pala meron palang ganito, spoke wrench, pampalo ang sikip o pang para kung meron akong dalang ganito, siguro nagawa namin ng paraan yung rim niya. So nakaalis siya dun sa niya, sa napag-iwanan siya dun sa may isang ang tagal niya nagantay. Naiwanan siya dun sa pwesto niya. Pero iniwan ko siya, pero sabi ko na lang,
baka maabutan ko yung mga katim niya tapos masabihan ka. Kaso na pick up na rin naman siya noong time na yun. So ito, kailangan din spoke wrench sa mga pag naglo-long ride, lalo na pagka na ano yung mga ano niya, mga spokes niya, mga rayos. Ayan, nabayin kung pwede rin tools na pwedeng ring madala. Ito, ayan, spokes. Tapos isa pa, huwag kalimutang magdala ng syempre pera. Number one to, kailangan may dala kayong pera. Kasi kung wala kayong dalang pera, sigurado hindi nyo alam kung anong pambayad ang gusto. O kaya, nangyari wala kayong dalang pera, so flat kayo, wala kayong pambiling ganito, nagugutom kayo, hindi kayo makabili kasi nga walang pera. Tapos nasiraan kayo, tapos kailangan mong mamasahe, syempre wala naman kayong dalang sasakyan, bike lang ang sasakyan nyo, so isasakay mo siya sa jeep or pang transpo na maswerte kayo kung merong tutulong sa inyo mga private na sasabihin, ay sige, angkas ka na sa amin, saan ka, yatid ka na namin. Dito sa atin bihira yung mga ganun ang karamihan sa mga ganun ng nakikita ko yung mga ganun sa ibang bansa, lalo na sa parteng US. Yun, tutulungan kanila pag nakita kang may dala kang bike tapos naglalakad ka, tatanungin ka kagad, are you okay? Sasabihin sa'yo. Syempre pag hindi mo hindi mo masabi na, ay sige, parang naalangan kang pero kailangan mo ng tulong. Syempre sige, isasakay ka namin hanggang saan, hanggang dun sa, sige, hanggang dun lang. Tapos kasi one time ganun din nangyari sa akin, naplatan ako, nasa ibang bansa ako nun, naplatan ako. Ang tagal ko nang nag-aantay. Ay, hindi pala, hindi ako nag-antay. Ang tagal kong binubulkanize yung gulong ko, putik, ayun pala. Yung diferensya nun, expire na pala yung rubber solution na ginagamit ko. Yung rubber solution na ginagamit ko, doon ko pa nabili yun. Kaso hindi pala magandang brand. Ang ginawa ko, dito pa ako bumili sa Pinas. Sa Pinas pa ako bumili ng rubber solution. Tapos yun ang ginagamit ko. Hindi na ako bumili nung nabibiling sa shop, sa bike shop dun. Hindi magandang klase na natutuyo yung laman. Natutuyo siya. So pag wala na palang siyang laman. So yun, rin sa akin yun, experience ko rin yun sa ibang bansa. Naplatan ako. Tapos maraming dumadaan na sasakyan, tapos tinatanong sa akin kailangan mo tulong, sabi sa akin. Pero sa Tagalog lang yan. Pero kung English, you need help, sabi nung dumadaan. Tapos sabi ko, hindi, okay lang. Sabi ko, good. Sabi ko, sige, okay lang, kaya pa to. Sabi ko, binulkanize ko lang tong ganito, gulong. So pagkatapos na ito, ang dami, ilang beses na sa akin may dumaang ganong sa ibang bansa, may tutulong. Pero dito sa atin, bihira. Yung iba, hindi ka papansinin. Hindi ka papansinin dito. So, sana ganun din dapat sana tayo dito pagka mayroong mga siklistang ganyan. Mga napaplatan. Okay ka lang? Kailangan mo ng lalo na nakikita mo naglalakad. Yun din. Meron din one time, meron din akong natulungan. Bata, siguro mga age nasa yata yun 16 or 17, mga ganun. Naglakas loob na nag-ride. Road bike yung dala niya, Atomic. So ang punta niya, galing siya ng Pasig, ang punta niya
Hindi niya alam kung saan siya pala pupunta. Pero napunta siya ng Sierra Madre. Alam niyo kung ano lang yung dala niya? Yung bike lang, tapos dala lang niya pera. Wala na siyang ibang dala. Yung mga tools na ganito, wala siyang dala. So nakita namin, kasama ko. So natanong namin, saan ka punta? Sabi, hindi ko alam kung saan ka punta eh. Sabi ko, layo na narating mo, Sierra Madre to, paano ka pa uwi? So sabi namin, sa amin ka na lang sumabay para makikasama siya. So nung sumabay, nung kakain na kami, ito nangyari pa. Nung kakabiyahe na ng ganon, yung pera pala niya, naubos na niya sa kakabili ng mga inumin. Ang inumin pa naman niya, mahilig siya bumili ng Gatorade. Naubos, kakabili niya ng ganon. So wala siyang bottled water. Yung sa inumin na wala siyang dala. Nakakaawa. Tapos nung time na ng kainan, hindi kumain. Niyaya na lang namin kung parang nangyari. Kung ano na lang yung natira namin, akala namin sa sin, ayaw daw na yung kumain. Sige, kayo na lang. Ayun pala, nagugutom na pala. So yung na lang natira namin, yun na lang kinain niya. So parang kami. So sige, sabi ko, sama ka na sa amin. Nung time na yon, pauwi na kami. Nagkataon, putik naplatan ngayon. Nauna kaming pababa kami, ang lusong pababa kami. Pagtingin ko, wala sa likod ko. So binalikan ko ngayon. Pagkabalik ko, nakita ko naglalakad flat. To sabi niya, sige na, mauna na kayo kuya. Sabi niya sa akin, mauna na kayo. Sabi ko, bakit? Flat po eh. Sabi ko, sige, natin, vulcanize natin. So binulcanize namin. Pagka-vulcanize namin, so okay, nakatakbo pa kami ng mga malayo-layong ilang kilometro din. Tapos mamaya flat na naman, naulit. Hanggang sa, nangyari to? Ilang interior, dalawang interior na dala ko, parehas na butas. Naikabit ko na. Tapos, naubos nga yung, ko doon naubos din yung pamatsi ko ron sa, naubos. Kasi nga, sabi ko, ginawan ko na nga lang ng kaya sabi ko, sige, gagawa natin ng paraan yan. Kasi hindi ko pa nabubulkanize yung ganito. So, ang ginawan ko ng paraan. Para lang kami maka-uwi. So, anong oras na kami nun? Siguro mga, mga alas 3 na ng hapon. Nasa pa kami? Nasa parting, ba yun? Garden yata. Tama, garden cottage. Yan ang oras na nun, Pasig pa siya uwi. So, ang ginawa ko, sa sobrang, yung DIY na ginawa ko, binuhol ko yung ganito. Parang ganito. Sa mga yung nawala ng pamatsi. Ginawa ko, binuhol ko to. Kunyari, eto yung butas. Ginanon ko. Tapos binuhol kong ganito. Parang din, parang lubid. Binuhol ko siyang ganyan. Teka. Yan, binuhol ko siya. Tapos nilagay ko siya sa loob. Nigpitan ko. Para lang Yan, ganito. Ganito ginawa ko. Tapos nilagay ko sa loob. Siyempre, yan. Yung may mararamdaman kang tigas ng umuuntol-untol yan. Pero hindi mo konting hangin lang ang hangin na ilalagay mo. Konting hangin. Ganyan lang Ibuhol mo lang ng ganyan, nakabuhol. Kung wala kang pamatse, wala kang panagpe, yung mga ganyang patches, wala. Buhulin mo lang ng ganito. Tapos ilagay mo sa loob ng gulong. Yan. Siyempre, sisikip ito dun sa pinakabilog ng sisikip. Pero at least, konting hangin lang ikarga nyo.
para lang ano kayo, ano ba to? Makaalis dun sa lugar. Parang makauwi man lang kayo ng kahit ano. Ganun ginawa ko. Sige, pagkatapos nun, sabi ko, pag lumambot, bombahong uli natin hanggang sa ilang beses din kaming ilang beses din kaming naglagay ng hangin dun sa ano niya. Hanggang dito nung pag-uwi sa dito sa amin. Sabi ko, daan muna tayo dun sa bahay. Tapos sabi ko, nandun yung shop ko. Gawin ko yung bisikleta niya. Tapos ginawa ko. Binulcanize ko yung ano niya, yung bike niya. Binulcanize ko. Ayun pala, nung pagdating dito, nakita ko na itsura ng bata. Talagang laspag. Gutom. Parang nanghihina na. Tapos ang ginawa ko, pinabili ko ng pandesal. Sabi ko, bili ka ng pandesal dyan. Pinabili ng pandesal. Tapos pagkabili ng pandesal, tinimplahan ko siya ng kape. Puta, naubos yung kape, naubos yung pandesal. Pinagpawisan hanggang gutom na gutom. Gutom na gutom, syempre sa layo. First time daw niyang lumayo ng gano'n, nag-ride na lakas loob lang ng ang baon niya, wala nang iba. Walang kasama. Parang nainggit lang daw siya doon sa mga kasama niya nagra-ride. So, siguro, ewan ko kung naulit pa yung ride niya, parang hindi na yata nag-long ride eh. Natatandaan kong pangalan, Marvin Picaro yata yun. Shout out sa iyo, Marvin Picaro. Sana nag-ride ka pa uli hanggang ngayon. Wag mo lang ulitin yung sigurado at maghanda ka ng ganito. Ito para sa iyo ito. Kung nagra-ride ka man ngayon, malaking tulong to sa mga newbie, yung mga yan, pera number 1 yan. Kasi pag nagkaroon kayo ng aberya, nasiraan yung bike nyo, pwede yung isakay sa jeep or pang transpo, yan, mga ganyan. Hanggang sa pwede kayong ibaba sa mga bike shop, tapos mapagawa yung yan ang pera ang kailangan. Number 1 din ang pera. Tapos yung DIY na yung do it yourself na kapag naubusan ngayon, malaking tulong din yun, yung tinuro ko. Malaking tulong yun. Yung pag wala kayong pwede nyong bulin. Tapos yung ginagawang pag malaki yung interior, o kaya ang interior nyo palaki nyo 29 yung interior, pero ang gulong nyo 26. Ang gagawin nyo lang itutupiin nyo lang. Tupiin nyo lang ng ganun ano ba yun? Ayun, ipapasok nyo ng ganun. Pasok nyo ng ganun. Ito maliit kasi ito sa mga ganito pwede yun sa mga ganito. Parang ganito. Pag 29 yung interior, so wala kayong interior, 29 available, 26 yung gulong nyo, pwede nyo gamitin yun para sumakto dun sa nyo, sa gulong. Yan, ganito. Yan, tutupiin nyo lang siyang ganyan. Yan. Siyempre yung bilog niyan, kunyari 29 yan, pwede mo siya magamit sa 27, 26. Pasok nyo lang siya ng ganyan para lumiit yung pinaka bilog niya, circumference niya. Yan, so maliit. So imbis na 29 yung yung interior, pwede nyo gawin pa, gamitin nyo sa 27 or 26. Pwede yan. Tupi nyo lang yan. The best yan.
Laking tulong yan. Tsaka ano pa ba? May nakalimutan ba ako? Yun. Kailangan tubig. Dala kayo ng bottled water. So, yung ibang mga ano, dalawang bottle cage. Yan, nakita pa niyo. Dalawang bottle cage. So, dalawa inumin dinadala eh. Pero iba hindi. Yung isa parang bottle pero tools yung lagayan. Yung ginagawa ng iba. Yun, inumin. Huwag nyo rin kalimutan. Inumin. Tapos warmer, yung skin rito, kung ayaw nyong magkaroon ng hati yung kulay, kung ayaw nyong maging maitim, pwede kayo maglagay ng warmer yan. Kung ayaw nyong umitim, warmer. Towel, pwede, dala kayo towel, syempre. Pagpawis, pamunas ng pawis, yan kailangan towel, mga malilit na towel, pwede yan. Siyempre, ang number 1 sa atin ngayon, face mask. Yung face mask, kailangan natin to, yung tube, mga ganitong tube na yan, kailangan natin yan, mga number 1. Pero yung sinabi ko lang, ito mga lang to, talagang kailangan din natin pandemya. Face mask, itong protection natin pag may nakasalamuha tayo. Alcohol, yan, alcohol. So yun, may nakalimutan ba ako? Siguro wala na. Yun lang yung aking mga tips na pwede nyong, ewan ko, pwede nyong sa mga pwede nyong pwede nyo mapulutan ng na paghandaan nyo yung mga gamit na pwedeng madala pagka maglo-long ride. Okay, ito lagayan ito. Nagdadala ako ng patches, siguro mga 10 piraso pagka long ride. 10 piraso siguro. Ito spokes, okay din. Saka shout nga pala, yung kwento ko nga palang naplatan si nga pala yun, si Ilaw. Shout out sa'yo, Ilaw. Sa susunod magdala ka rin ng interior sa kayong pamatche. Dapat kailangan mo yan. Huwag maglo-long ride nang walang mga dalang ganyan. Sige, hanggang dito na lang. So yun, sana may napulutan kayong aral sa mga nakwento ko, kasi ako ranas ko na din sa ibang bansa yung mga ganyan. Tapos naranasan ko yung mga tulungan ko yung iba na nangailangan ng naplatan, mga ganun, naplatan. So yun mga ka-viewers, so hanggang dito na lang. So maraming salamat nga pala sa mga subscriber ko at umabot na ng 150 something, mga ganun. Salamat nga pala sa subscriber ko, at sana mag-subscribe uli kayo sa subscribe uli
mga hindi pa nagsasubscribe. Subscribe naman kayo. At siguro ang dami pa akong mga vlog na gagawin. Nag-isipan ko ba kung ano. Pero karamihan ng mga ibang nagpapagawa sa akin, yun, ginagawa ko lang vlog. Yan. Like and share na lang po, ka-viewers. So, maraming salamat po. Sana wag kayo magsawang suportahan ng mga maliliit na YouTuber na katulad ko. Suportahan natin sila. Siyempre malaking tulong din itong mga ganitong klaseng vlog, video. Napupulutan natin ng aral. Yung sa akin naman, naranasan ko lang yun. So, shinare ko lang. So, sa mga sana mapulutan nyo ng aral. Sana, well, depende sa inyo kung may experience nyo or sana wag naman, sana. Para maiwasan yung mga ganitong sige po, hanggang dito na lang. Ito po ang Bike Stop. Ako po si Ruel, ang inyong mekaniko. Maraming salamat. Kapag gusto mo magka-disiplina, magbisikleta. Kaya mag-bike na po kayo. Bisikleta na po kayo mga ka-viewers. Ang sarap po mag-bike, sabi nga ni Ian Howe. Sarap po mag-bike. Kaya ang pagbabike ay mahirap na masarap. Yun lang. Parang siyempre gulong lang yan. Mahirap, nasa baba ka. Pero pag natapos mo, masarap. Masarap sa pakiramdam. Pag nagbabike ka, masarap sa pakiramdam pagka natapos ka sa pagbike kasi yung pagod mo na. Parang yung pagod mo, yung sarap ng pakiramdam pag natapos ka sa pero nandun yung hirap siyempre. Yan, parang gulong lang. Mahirap na masarap ang pagbabike. Bike is life. Yan po. Maraming salamat. Hanggang sa muli.